Video na ito ng Ligiron Racing, trending na online. Semplang kasi ang inabot ng isang sakay nito. Kaya ba tinatawag ding the most dangerous sport ang ligiron sa Pilipinas? Unahan ba kamo ang labanan? Ang ligiron, di aatras dyan. Nakakagigil naman sa kakyutan ang mga dolphin na yan. Bukod sa mga dolphin na sanay mag-perform, sasali din sa atin ang mga dolphin mula sa Palawan. Bakit kaya sila nagtitipon-tipon? At ang mga sea creature na ito? Posible rin bang maging nakakatakyut? Bago tayo maki-up close and personal sa dolphins o lumba-lumba sa Pilipino, gaano nyo nga ba sila kakilala? Ano ang tunog ng dolphin? Mas mahaba. Ay, hindi ko po kaya. Ano po ang kinakain ng dolphin? Mga isda pong maliliit. Tama! Kaya ang mga dolphin makaklassify natin bilang mga carnivore o meat-eating mammals. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Dito sa Busuanga, Palawan, namataan ng isang grupo ng wild dolphins. Ang kwento ng video uploader na si Earl Montilla, nitong May 23 daw nakuna ng video. Habang pauwi, yung aking kaibigan, habang siya'y nangingisda, namataan niya po yung mga dolphins na bumalik ulit sa aming lugar. Agad-agad kong pinalipad yung aking drone. Talagang natuwa naman ako sa balita at hindi naman ako nabigo. At ilang minuto lamang ay nasaksihan namin yung mga dolphins. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinera at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin. Alam niyo ba kung anong ligiron? Isa itong four-wheeled makeshift scooter na gawa sa kahoy at kawayan na karaniwang ginagamit ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Pang-transport daw ito ng kanilang ani mula sa bundok pababa sa Kapatagan. Pero sa video ito na mayroon ng 2.6 million views, isang lalaking sakay ng ligiron ang biglang tumilapon. Aray ko po! May gatas pa sa labi, may pulbura ng pang-weightlifting ang mga daliri. Kinalani ng super lakas ng 6-year-old na batang babaeng weightlifter. Isang taon na raw ang lumipas mula ng huling namataan ng isang pangkat ng mga dolphin sa Busuanga, Palawan. Nitong araw, May 24, nakita raw uli ang 8 dolphin na tila nagsasayaw pa habang nagsuswimming. Dok, bakit nagtipon-tipon ng mga dolphin yan? Well, ang tawag doon pub eh. Usually nag-grupo-grupo sila. Either meron silang lugar na gusto mong puntahan or merong potential na pagkain doon sa lugar na yun. Meron bang dolphin na aggressive sa wild? They can be aggressive kasi kung perceive nila na nahaharas sila, they may bite. Ika nga. Dito naman sa Subic, may mga pabibong dolphin na magpapasikat daw ng kanilang adorable behavior. Ang mga dolphin ay highly intelligent mammals. Bukod sa may utak silang malaki relative to their body size, nagpapakita rin sila ng mga senyales ng self-awareness, problem-solving at emotional intelligence. Mapa-wild dolphins man o mga bibong trained dolphins, deserve nila ang parehong respeto mula sa atin. Tingnan natin sila, wag naman natin gagambalain doon sa ano. Wag bubulabugin. Kasi it more likely frightens the animal. Dami mong alam, Kuya Kim. Napanood nyo na ba ang mga viral vids na ito? Immortal ako, guys! Panoorin, guys! Nambuhalang gagamba, minukbang, Sarap, guys! umani naman ng mahigit 1.8 million views ang videong ito kung saan pinakita ang pagluluto at pagmumukbang
ng palaka. Ang palaka naman po talaga malinis at talaga pong masarap. Mas masarap pa sa manok. Walang kukurap dahil wala pong camera tricks ang pagbubuhat ng weights ng batang babaeng ito. And two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo did it again. Ngayong muling nag-uwi ng parangal ang mga pambato natin sa sports na sina Carlos Yulo para sa gintong medalya mula sa Asian Gymnastics Championships 2025. At si EJ Obiena para sa 3-peat gold wins in the men's pole vault sa 2025 Asian Athletics Championship. Ang bata sa video, susunod na rin kaya sa tagumpay ni weightlifter and Olympic gold medalist Hydrin Diaz? Nakita mo naman, perfect form. Nakikinig sa coach. Very good. Huwag mong babagsak, ha? Galing! Galing! May kilala po kong bata, 6 years old lamang, pero susunod sa yapak ni Hydrin Diaz. Panoorin niyo. Hindi sa park o mall ang playground ng nakilala namin si Yuhan, kundi dito sa gym. Nagbubuhat ng mga bakal na mas malaki at mas mabigat pa mismo sa kanya. Ang pinakamabigat na nabuhat ni Yuhan, tumitimbang ng 45 kilos. Kasing bigat ng halos isang average adult woman o isang kaban ng bigas. Ang tanong, paano niya kaya ito nagagawa? Ligtas ba ito para sa musmus na gaya niya? Ang 6-year-old na si Yuhan galing daw sa pamilya ng weightlifters. Sa katunayan, 4 na taong gulang pa lang daw siya na nagsimula magpakita ng interes sa sport na ito. Dahil ang gym ng lolo niya nasa ibaba lang ng bahay nila, nakagista na ng bata ang mga equipment at nakasanayang mag-training dito. Sabi ko wag kang lalapit muna habang nag-weightlifting kami, nagpa-powerlifting kasi baka mamaya mapaksakan ka, diyan ka muna. O, ngayon, biglang lalapit yan minsan. Pag wala na, tapos na yung training namin, biglang magdadampot siya ng mga dumbbells, gano'n. Yuhan, naparoon kita ha. Paano ka ba nahilig dyan sa weightlifting? Gusto ko po, patulad ni Todo, malakas po. Ano naman ang pangarap mo pag lumaki ka na? Patulad ni Ate Angel. Okay, Yuhan, good luck and God bless ha. Sana ikaw ang maging susunod na Hydrin Diaz. Dami mo alam, Kuya Kid. Kumpara nga raw sa ibang mga anak at apo, maaga daw nakita ng interes at potensyal si Yuhan ng kanyang lolo. Pero wala daw dapat ipangamba dahil tutok naman daw siya rito bilang coach. Focus. Start kami sa mga magagaang na bar lang. Mag-start ng 5 kilos yan. Then, akyat kami ng 10 kilos. Tapos, dahan-dahan dinadagdagan ko na yung plato. Pinapakain namin siya ng itlog, yung boiled egg, tapos yung gatas, milk niya. Pagkagaling niya sa school, pagbalik nito, kakain ulit, then patutulugin namin ng tanghali para yung preparation sa training niya. Umabot lang naman kami ng mga 1 hour. Taong 1896 nung opisyal na maisama sa Olympics ang sport na weightlifting. Pero nung pang ancient times sa mga bansang Egypt, Greece at China, ang mga tao ay nag-weightlifting bilang pagsubok sa kanilang lakas. Weightlifting kasi, hindi siya agad-agad nangyayari overnight na kaya mong bumuhat ng ganyang kabigat. It takes years of training. Actually, if you do workout, if you do powerlifting, it will take at least 2 months para mag-form yung muscles and para mag-improve yung strength. So, dapat talaga consistent yung conditioning, yung strength training mo, and yung proper form supervised by a coach. Paglilinaw din ni Doc, hindi raw totoo na hindi natatangkad ng bata kapag ito'y maagang nagbuhat ng mabigat. However, prone rin po sila sa injury kasi hindi pa mature ang kanilang mga buto. Usually, ang buto nagmamature between 15 to 17 years old, especially sa mga babae. Pero paano nga ba ang pag-aaral at ibang activities ni Yuhan bilang bata? Gayong maaga siyang naisabak sa ganitong sport. Katulad din ng mga ordinaryong bata, hindi lang puro training sa gym ang ginagawa niya. May mga kalaro siya rito, tapos nagpupunta sila rito, naglalaro sila. Ayon sa eksperto,
Makakatulong ang sport ni Yuhan para magkaroon siya ng sense of mastery and identity. Ang ilan sa mga positibong effect ay nagkakaroon sila ng self-confidence at discipline na nakakatulong sa kanila para mas maging matatag. Ngayon pa man, may ilang risk din daw ito na kailangan bantayan. Meron din mga potential risk or mga negative impact ang maagang pagsabak sa gintong klase ng sports. So nandyan tinatawag nating adultification o premature pressure. Ito ay isang uri ng psychological burden kung saan ang isang bata ay inaasahan o itinuturing na parang isang matanda. Kung masyadong intense yung training o mayroong pressure to perform, maaaring mawalan ng oras ang bata sa developmentally appropriate experiences o experience ng burnout. Para maiwasan ito, kailangan daw ng tamang gabay at approach. Dami mong alam, Kuya King. Ang video na ito ng Ligiron Racing, trending na online. Semplang kasi ang inabot ng isang sakay nito. Kaya ba tinatawag ding the most dangerous sport ang ligiron sa Pilipinas? Unahan ba kamo ang labanan? Ang ligiron, di aatras dyan. Ano po tawag dyan? Sa probinsya na po na... Sa probinsya, tama po. Ligiron po tawag dyan, doon sa Visayas. Ligiron, hindi po ba? Itong ligiron, ito yung ginagamit ng mga tao roon, pangkarga ng kanilang mga ani, papunta sa palengke. Apo. May motor po ba ang ligiron o wala? Wala po. Eh paano umandar? Kung mano-mano. Kahoy lang kasi. Kung wala pong makina ito, ano po nagpapatakbo po rito? Spring. Spring. Ang nagpapatakbo po rito ay gravity. Galing sa mataas, bumababa po yan. Apo. Yung pag tricycle nyo, pwede yung patalunin na ganito. Ang video ay kuha ng ligiron rider na si Vince mula sa Valencia, Negros Oriental. Nakunan daw niya ito nung nanood siya ng mga kaibigan nagpapaandar ng ligiron. Bali, wala po kasi akong ginawa kaya pumunta ako dito para manood mga ligiron. Umani ng video na may 2.6 million views. Sa video, makikita ang unang ligiron rider na rumampa ng matagumpay at lumanding ng maayos sa lupa. Pero ang sumunod na ligiron rider, pagkarampa na mali ng landing, sumubsob at nagpagulong-gulong sa lupa. Aray ko po! Uy! Nako! Walang suspension to, walang shock absorbers. Pinapatalon. Ang mga netizens, imbis na namangha, mas nag-alala sa comment section. Not astig and funny at all. Please wear protective gear for your safety. Parang ang sakit ng katawan na nga abutin nyo dyan. Ang galing naman ng mga batang yan. Lodi! Ang ligiron ay parang local version ng go-kart pero gawa sa kahoy at walang makina. Imbis na engine, gravity lang ang nagpapagalaw dito pababa ang matarik na kalsada. Ang ligiron ay naimbento noong early 1960s. Ang pangunahing gamit nito ay para makatulong sa paglipat o transport ng mga produkto ng farmers mula sa bundok pababa sa palengke sa bayan. Ang ligiron ay nagsimula sa mga rural na lugar sa Cebu at pati sa Valencia, Negros Oriental. Usually, homemade ang ligiron gamit ang kahoy, recycled bearings at minsan, goma ng lumang gulong. Kailangan ng skill at diskarte sa pagmaneuver nito para hindi sumemplang. Ang ligiron carts ay walang brakes. Ito ang dahilan kung bakit binansagan itong the most dangerous sport sa Pilipinas. Dami mo alam, Kuya Kim! Dami mo alam, Kuya Kim! Ayon kay Vince, ang sumemplang sa video ay ang kaibigan niya si Christian. Christian, ano ba talaga ang nangyari sa iyo at kumusta naman ang lagay mo ngayon? Kaya po ako natumba nun kasi po nilakasan ko po yung paghila ng manubela ko kaya hindi po pantay yung paglanding ng ligiron. Nauna po yung likuran at sumunod naman yung sa harap kaya po ako sumemplang. Hindi naman daw nagkaroon ng matinding injury si Christian. Nagtamo lang siya ng ilang mga galo sa katawan. Ang pagsemplang hindi daw bago kay Christian dahil sa pagiging delikado ng ligiron. Para sa akin po, mahirap po talaga.
Kasi kailangan po ito ng balance na yung katawan. Gayunpaman, sa kanilang lugar sa Valencia, marami raw ang nagmamay-ari ng ligiron. Marami pong nagligiron dito kasi po nagmula. Masayang-masaya sumakay ng ligiron. Downhill racing gamit ang ligiron ang madalas na laro ng mga kabataan dito. Tinuturing na extreme sport ang ligiron racing sa Pilipinas. Taong 2013 nang magkaroon ng unang ligiron racing sa Negros Oriental. Dito, more than 20 ligiron riders ang sumali. Pero ano nga ba ang naghihintay na peligro sa mga rider, lalo kung sumemplang sila dito? Ang ligeron ay isang type ng extreme sports. So mainly dahil wala tayong preno, umaasa tayo sa ating lower extremity sa paa para magkaroon ng preno. Because of this, ang most commonly injured sa atin ay ating mga paa which can lead to ankle sprain or pwede rin po tayong tamaan sa mga tuhod. Now, pag tayo po ay sumemplang habang susakay ang ligeron, pwede naman po tayo magkaroon ng mga fracture or bali sa mga buto. Pwede po matama ng ating ulo which can lead to traumatic brain injury. Or pwede rin po matama ng ating likuran which can lead to spinal cord injury. Kaya ang payo ng doktor, kailangan po natin gumamit ng mga safety gears such as helmets and elbow pads. ang katutubong scooter na ligiron bahagi ng kultura at tradisyon ng mga taga-Valencia at Negros Oriental. Most dangerous sport man ito kung tawagin, kung safety ang uunahin. Baka maging most memorable ride niyo rin kung susubukin. Dami mo alam, Kuya Kim! Ano ang viral? Alamin natin yan. Babae, nawala ng balanse habang tumatawid sa mga bato sa ilog. Bumagsak sa tubig. Mga tinik na nakita sa lalamunan ng pusa. Inalis ng veterinaryo. Yan ang viral. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At ishare doon ang inyong video. Malay nyo, next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa... Dahil mong alam, Kuya Kim. Dapat kayo rin.